napakahalaga din po mga minamahal na lagi nating suriin yung ating mga sarili. Dahil sabi ng Biblia, a man without Spirit of God, he is none of His. Pag wala kang Espiritu ng Diyos, hindi ka sa Diyos. Pag mayroon kang Espiritu ng Diyos, sabi ng Biblia, and grieve not the Holy Spirit of God. Huwag daw po nating pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Ibig sabihin, lagi tayong manalangin, lagi tayong dumalo sa gawain, mga minamahal, sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, sa kabanalan, sa katapatan, mga minamahal, gawin natin yung mga bagay na kaaya-aya sa paningin ng ating dakilang Diyos para hindi po mapigati ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. So anong gagawin habang naghihintay? Kapag babalik na ating mahal na Panginoon, magpanik or magpurpose. So mayroon tatlong bagay na dapat po natin gawin during the last days. So the first, mga minamahal, nating nabanggit, tumingin. Tumingin sa science. Science. Palatandaan. So ang daming mga palatandaan na ating nakikita na malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Yun ang tingnan natin, mga minamahal. Science, sabi ni Jesus. Ano sabi ni Jesus in Matthew chapter 24, verse 6 up to 8, kindly? The Gospel according to St. Matthew chapter 24 verses 6 to 8. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. 8. And all these are the beginnings of sorrow. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 24, ang talatay 6 hanggang 8. Sa 6, at makaririnig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapat hindi pa ang wakas. Sa 7, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. 8, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Amen ang Diyos sa magbala sa kanyang banal na salita. Tumingin sa science, hindi sa takot. Ngayon maraming natatakot. Mga magulang natatakot. Nag-iisip kung safety pa ba yung kanilang mga anak sa kanilang patuloy na pag-aaral. Dahil makikita natin sa mga balita, mga paaralan, mga minamahal, mga bata pa lang, natuto ng pumatay. Walang tigil na patayan, pambubuli sa kapwa. Yan po ang sinabi ng Biblia na mga palatandaan na malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Pero huwag po nating tingnan yan, mga minamahal. Ang tingnan po natin yung mga signs na sinasabi sa banal na kasulatan. Hindi yung matakot, mga minamahal, dahil sa mga pangyayari na yan. Pero bilang tao, minsan makaramdam tayo ng takot dahil tao tayo eh. Tinuturuan tayo na laging manalangin. Sabi ko, importante talaga ang panalangin. Kasi lalo kang matatakot pag wala kang prayer. Amen? Tingnan mo, pag full of prayer ka, lalo na lagi kang nag-aayon, walang takot na mangyayari, mga minamahal. Walang takot na maramdaman mo. Dahil
lagi kang nanalangin, alam mo kung anong mga pangyayari, mga minamahal, safety ang iyong buhay. Dahil kasama mo ang Diyos. Hindi ka pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Magkulang tayo sa prayer, talagang manginginig ka sa takot, mga minamahal. At yan po alam natin at naranasan po natin, mga minamahal. Pero pag full prayer ka, wala kang takot ano bang mangyari sa daigdig na ito. Hallelujah, dahil alam po natin, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos na buhay. Amen. Digmaan, lindol, tagutom, pag-uusig. Ito po'y pasimula pa lang ng pagdaramdam. Katulad o gaya ng babaeng manganganak. Kaya anong signs na sinabi ni Pablo? Makasarili ang mga tao, sakim, mapagmataas, suwail sa magulang, walang pag-ibig sa mabuti, mapagkunwari. Ayan, nakikita po natin yan sa mga panahong ito. Amen. At mayroon ding advice sa banal na kasulatan na datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo hanggat malapit na ang sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Pag nagsimula na ito, mga minamahal, tumingala o tumingin sa itaas. Dahil malapit na ang pagtubos ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin, mahal na Panginoon. Kaya maraming mga tao ngayon na mali yung kanilang ginagawa. Huwag po natin tularan. May nagsiset na ng death, mga minamahal, na babalik ang mahal na Panginoon, 2027. Darating na daw ang mahal na Panginoon. Mali po yun, mga kapatid. Dahil walang nakakaalam ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? No one knows the day and hour. Walay nasayod. Ano saan mabalik ang Ginoo? Bisan ang mga anghel, hindi po nila alam, mga minamahal. Huwag po tayo mag-set ng araw. Ay ang tama, mag-set ng posture. Handa ako anytime. Handa na ba kayo, mga minamahal? Say, praise the Lord. Anytime, handa. Sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, nagsabing, praise the Lord. Parang konti lang nag-praise the Lord. Hindi handa yung iba siguro. Palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Biblical po yan, mga minamahal. Mateo 24:44, no? Anytime, kailangan maghanda po tayo. And then pangalawa, tumibay sa salita. Hindi sa sistema. Sabi nga ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya tumibay sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mga minamahal, maging matibay ka. Maging matibay tayo. Kailangan magbasa ng Biblia araw at gabi kung may pagkakataon o maaring bigyan ng pagkakataon, mga minamahal, na makabasa ng ilang verse o talata para, mga minamahal, maging matibay ang ating pananampalataya, pananalig sa mahal na Panginoon kahit anong mangyari. Hallelujah, mga pagsubok, kaganapan, mga kalamidad na pinahintulutan ng mahal na Panginoon sa daigdig na ito. Hindi ka pababayaan. Bakit? Naging matibay ka dahil sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. May mga sakuna, iniingatan sila. Iba, mga nagpatotoo kanina. May mga sakuna, iniingatan. Dahil yung mga karamdaman, mga minamahal, na may milipit sa sakit,
pero naniniwala sa Diyos, sumampalataya, nanalangin, umiyak sa mahal na Panginoon, gumaling yung sakit. Amen. Mga bata pa mga minamahal, nandito na sa gawaing ito, talagang tumibay yung pananampalataya. Nakabliss, pakinggan mga minamahal. Tuloy-tuloy ang paglilingkod. Hanggang sa nagkaedad, mga minamahal, hallelujah, nandito pa rin, kasama natin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. In Matthew chapter 24, verse 12, kindly. The Gospel according to St. Matthew chapter 24, verse 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 24, talatay 12. At dahil sa pagsasagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Amen. Shout, praise the Lord. Kaya ang problema ng last days, pag-ibig ng marami ay lalamig. Kaya manalangin tayo na hindi tayo manlamig. Kasi nasa last days tayo eh. Sabi ng Biblia, sa last days, maraming lalamig. Eh kung hindi ka manalangin, baka kasali ka sa manlamig. Eh manalangin tayo, hindi tayo manlamig hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo laging panghawakan ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, may anyo ng pagiging makadiyos. Pero walang kapangyarihan. Amen? Makikita po natin yan sa last days. Tingnan mo, makadiyos. Magaling magsalita, mga minamahal. Pero walang kapangyarihan. E salamat sa mahal na Panginoon, ang Diyos na natili sa ministeryong ito. Sa munat datlangin ng nilangisan ng ating mahal na Panginoon, ating mahal na pastor. Ang Diyos lagi nagpakita ng mga tanda, lagi nagpapagaling ng karamdaman, naglulutas sa problema, nagbabago ng buhay, mga minamahal. Walang pagbabago noon, ngayon, magpakailan pa man. Patuloy tayong ginagabayan ng ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Pag nanghina ka, yun ang delikado. Sabi ng Biblia, kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Yun delikado mga minamahal. Yung maligamgam, maaligamgam, delikado yon. Sabi ng mahal na Panginoon, isusuka kita. Yung malamig, alam nila na kailangan nila ang mahal na Panginoon. Yung mainit na naglilingkod, ginagamit sila sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung delikado, maging yung maaligamgam, mga minamahal. Amen? Dapat laging mainit sa paglilingkod. Para lagi kang gagamitin ng mahal na Panginoon. Amen. Kasi pag malamig, kayo ang delikado, mga minamahal. Baka hindi ka makarecover. Maiwan ka sa rapture. Yun ang delikado. Malamig ka, naramdaman mo, kailangan mo si Jesus. Tumawag ka, manalangin ka, na naway ibalik ng Diyos yung kainitan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, yayanigin ko lahat. Yayanigin ko lahat. Para yung mananatili, yung hindi mayayanig. Amen. Ibig sabihin, lahat tayo, mga minamahal, makaranas sa mga pagsubok, walang exempted. Para malaman ng mahal na Panginoon kung sino yung mananatili.
Kaya manalangin tayo na manatili tayo hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen. Nandyan yung pagyanig sa mga Kristyano sa ating panahon ngayon. Minsan sasagi sa isip mo, parang wala na yatang himala ngayon. Wala na yatang katugunan. Pinabayaan na yata tayo ng Diyos. No, hindi nagpapabaya ang Diyos. Tayo lang minsan nagkukulang. Pero ang mahal na Panginoon, hindi nagkukulang. Amen. Hindi nagbabago mga minamahal. Tapat sa kanyang pangako. Tapat ang Diyos sa kanyang banal na salita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Stance ng matitibay o paninindigan ng mga matitibay. Una, mag-impok ng talata sa Biblia. Lilipas ang langit at lupa, pero ang salita ng mahal na Panginoon manatili. Kaya sabi ng banal na salita ng Diyos, in the last days, magkaroon ng kagutom ng salita. Sabi ni Propeta Amos, magkagutom ng salita, famine ng salita ng Diyos. Famine of the Word of God. Pangalawa, magpuyat sa prayer. Nandito tayo ngayon. Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon. Praise God. Tama talaga yung mga tinuturo ng ating mahal na pastor. Amen. Salamat tayo, napabilang tayo sa Church of the Living God. Ang wala, nandun tayo ngayon sa ating bahay, natutulog. So walang prayer. Kawawa, maging talunan tayo ng kaaway. Pero salamat sa mahal na Panginoon, nandito tayo. Kasama tayo sa mga mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, na natili mga minamahal, nagpatuloy. Hallelujah! Dahil sabi ng Biblia, manatili, magpatuloy hanggang sa wakas, siyang nililigtas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Pangatlo, mag-alab sa Espiritu. Mag-alab ang Espiritu, maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, lagi nating suriin yung ating mga sarili. Kung mayroon ba tayo ng Espiritu ng Diyos? Napakahalaga po yan dahil pag mag-rapture, ang Espiritu ng Diyos siyang magdadala sa atin. Dahil lahat tayo, mga minamahal, ay sasalubong sa alapaap. Meeting in the air. So paano ka makasalubong kung wala kang Holy Spirit? Kaya ba natin lumipad? Kaya ba natin pumunta sa clouds? Pwede siguro, sakay tayo ng aeroplano. Pero pag rapture, ay wala na, hindi pwede yun. Kasi isang kisap mata lang yun eh. Pupunta ka ng airport, wala na. Pagsakay mo pa lang, tapos na yung rapture. Everybody shout, praise the Lord. We need the Spirit of God. Siyang magdadala sa atin pagdating ng rapture. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mag-alab sa Espiritu. Amen? Pangatlo, tumulong sa iba, hindi magtago. Kailangan natin tulungan yung kinakailangan tulungan. May mga maling reaksyon. Sabi ng iba, wagas na. Mag-impok na tayo ng dilata, magtago tayo. O saan tayo magtago? Yun ang isip ng iba, mga minamahal. Nag-isip yung iba na doon sa buwan magtago o sa ilalim ng lupa. So malaking pagkakamali po yan. Maling reaksyon. Ano sabi ni Jesus? Ipangaral ang mabuting balita sa buong mundo. Saka darating ang wakas. Amen? Marami nagsasabi na, namuti na yung buhok ko, wala pa mang bumalik ang Panginoon.
Nagkaapo na ako, nagkaanak ako, nagkaapo na lang. Naririnig ko na yan. Buti nga, naririnig mo eh. Marami dyan, hindi nakarinig. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, para manatili tayo sa paglilingkod. Para hindi tayo mapahamak. Pagdating ng mga sakuna, mga disgrasya, mga karamdaman, mga minamahal. So, malapit ka sa mahal na Panginoon. Amen. Malayo ka sa Diyos. Yun ang nakakatakot, mga minamahal. Wala kang malapitan. Wala kang matawagan. Walang tutugon sa iyo. Pero pag malapit ka sa mahal na Panginoon, anytime, anong pangangailangan mo? Tutugunin ka ng Diyos. Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. 2 Peter chapter 3, verse 9. Kindly. The second epistle general of Peter, chapter 3, verse 9. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 3, ang talatay 9. Hindi mapagliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang pinalalagay ng iba, kundi magpapahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Hindi nagpapabaya ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nagtiis siya mga minamahal. Ayaw niyang may mapahamak. Marami nagtatanong, mga minamahal, bakit hindi pa mamalik ang Diyos? Ang tagal na nila narinig. Ganito po ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi po siya nagpapabaya. Nagtitiis po siya. Ayaw niyang may mapahamak eh. Amen? Di pa nagwawakas kasi may hinihintay pa ang ating mahal na Panginoon. Maaari ang kaluluwa mo or kaluluwa ng kapitbahay mo o kaluluwa ng kamag-anak mo. Maaari yun ang hinihintay ng mahal na Panginoon. Ang tungkulin natin habang naghihintay sa bridegroom, dapat ilaw tayo. Amen? Kung naalala ninyo, yung sinabi ng Biblia, mayroong 5 matalinong dalaga, may langis. Ngunit yung mga hangal, yung 5 hangal, ubos na yung langis. Pagdating ng mahal na Panginoon, paano ka maging ilaw kung wala kang langis? Amen. Kaya habang last days, naghihintay tayo, magbalik na mahal na Panginoon, dapat ilaw tayo. Amen. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Paano maging ilaw kung wala langis? Ibig sabihin, dapat lagi tayong mayroong Espiritu ng Diyos. Amen. Para manatili tayong ilaw ng sanglibutang ito. Palakpak para sa ating dakilang Diyos. Mayroong oras ng mundo. Ang oras ng mundo, oras ng gulo, kasinungalingan, or panglamig. Ang oras ng Kristiyano, oras ng pagising. Oras na para gumising sa pagkatulog. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng Apostol Pablo. So mas malapit ng kaligtasan natin ngayon kaysa nung unang sumampalataya tayo. Amen. So mas malapit na ngayon. Kailangan maganda tayo mga minamahal. Amen. Di ba? Sarap pakinggan ng mga batotoo, ng mga kabatiran kanina. Mabibless ka. Mula bata, until nagkaedad na natili sa panalangin. Sana ganun lahat yung mindset ng tao. Minsan mag-isip tayo sa ating mga loved ones, malayo eh. Hindi ganun, mag-isip. Makarinig tayo ng mga kabatiran, mga ganyan, mga minamahal, parang ma-bless tayo na sana ganun din yung mga loved ones natin. Everybody shout, praise the Lord.
Everybody shout, praise the Lord. Dahil sa panalangin ng ating mga pastor, kaya nanatili tayo hanggang sa mga oras na ito. Bago lang, doon sa Inupakan, liti mga minamahal, mayroong kapatiran na sabi na kayong patotoo. Nung wala pa sa Miracle Crusade siya, naghanap siya ng signal. Signal ng cellphone. Habang naghanap sila ng signal dahil bundok yung sa kanila, so mayroong Bible study tayo doon sa bundok. Imbis signal yung hinahanap niya, napunta siya sa ating Bible study. Kaya, narinig niya na ang Diyos ay totoo, Diyos na buhay, nagpapagaling ng karamdaman. Naisip niya yung sarili niya, mayroon siyang karamdaman na every once a week, mga minamahal, lagi siyang nandoon sa ospital. Pabalik-balik sa ospital, walang kagalingan. Pero nung nagpabautismo siya, mga minamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade, sa pangunat na langin ng ating mahal na pastor, yung kanyang karamdaman, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Naghanap ng signal, bakit siya napunta doon sa Bible study? Dahil sa panalangin natin at panalangin ng pangunat na langin ng ating mahal na pastor. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Napakahalaga ang panalangin. Lagi tayong manalangin, mga minamahal, hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Lalo na ngayon, nakikita natin yung mga palatandaan. Kailangan natin manalangin na tayo panghawakan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan, mga minamahal. Dahil bilang tao, wala tayong magagawa kung hindi tayo tutulungan o hindi tayo gabayan ng ating mahal na Panginoon. Lagi tayong manalangin na tayo panghawakan ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Purihin nating mahal na Panginoon.